bago-bago ang kaganapan sa mga tao. Subalit isa lamang ang layo ng Ama. Anuman tao ang naganap sa mundo at anuman ang nagaganap sa buhay mo, ang wag mong gagawin ay talikdat iwanan ako. Papaunawa ako sa iyong nagaganap sa buhay mo, may galak pa rin sa puso mo. Buhay po bang Diyos? Mga mahal ko, napakahirap unawain ng bawat salita kung ang laman ng isip mo'y iba sa tinuturan at winiwika. Subalit kung sa oras na ito, ang laman ng isip mo ay ang dinadatal sa iyo at ang pagkatao mo'y kinaligtaan mo muna, makapapasok ang banal na aral na mananalaytay sa buo mong katauhan, na mayroon kang mararamdamang di mo matantot, di mo mawari, ni hindi mo malirip, bakit may nararamdaman akong kaiba sa katawan ko. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang dulot ng Espiritu Santo, ang pandamang hindi mo mararamdaman sa pagkatao mo, ang pandamang hindi madarama ng taong sanlibutan ang nasa. At kapag naramdaman mo na ang kaiba-tao, sa ilang taon kang nabuhay na hindi mo nadama, mahalin mo na ito at hanap-hanapin mo. At pasalamatan mo ang Ama. Binigyan ka ng ibang pandama, ng mabuting pandama, na tuwirang ang layo niya'y siya'y iyong makilala. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahirap po sa tao, kung ano yung ginawa ng kapwa niya tao, yun na lang ang nakatanim sa kanyang isip. Hindi niya na inalis sa isip niya. Sa tuwin na yaon na lang ang nasa isip niya. Bakit po kaya hindi bigyang pagkakataon ng tao na halimbawa'y alam niyang masama? Isipin niya sa isip at damdamin niyang may pag-asang magbago ang isang masama. Nang sa gayon, hindi yung iyon na lamang ginawa niya ang sinasambit ng labi niya at dila niya. Naku, wala na ikang pagbabago yan, tulad ng nakausap ni Apo Kunching. Bakit po nagalit? Ba't nagalit ako sa kanya? Gano'n. Kasi kilala ko yung tao na yan Ganyan talaga yan. Kaya hindi ako masisisi ng Diyos, bakit nagalit ako sa kanya? Sinama pa ang Diyos. Pag nilayan po ninyo, ganyan na yung tao na yan, kaya ako. Alam ng Diyos kung ba't ako nagalit sa Kanya. Alam niyo po, mali ang salita na yan. Kung kilala mo ang Panginoon, di mo siya gagamitin sa hindi tamang pananalita. Sapagkat, oo, kilala mo yung kapwa mo na masama, ngunit sinabi ng Kristo, hindi ako bumaba para sa mabubuti, kundi sa masasama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nagkakasala ka, hinatulan mo na ang kapwa mo. Maliwanag. Masisisi ba ako kung galit ako sa kanya? Alam ko ang ugali niya at alam ko ang ginawa niya. Pero sinasabi niya, siya'y maka-Diyos. Kailanman po ay hindi magsasambit ng pangalan si Apo Kunching at hindi tutukoy ng kung saan lugar. Subalit maliwanag, ilang tao na ang nangungusap sa ganitong pangungusap. Kaya ako ginawa yun. Alam ko, kilala ko siya. Hindi na siya mababago at hindi ako magpapatawad sa kanya dahil masama ang ginawa niya sa akin. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo ba ang Panginoon mong tinatawag na Kristo? Kung ganun kang mananalita, kailanman na hindi mo kilala, sapagkat wag mong hatulan ang ginawa ng kapwa mo, may pag-asa siyang magbago kung kapwa magkakaunawaan kayo. Bigyan mong puwang sa puso mo, bigyan mong paraan sa puso mo, para nakikita mo kung paano ang gagawin niya at makikita mo ng pagbabago niya ay kayang gawin ng Panginoon mo. Buhay po ba ang Diyos?
Marami ang nagsasabi, kilala ko ang Ama, kilala ko ang Kristo. Paano po ang pagkilala sa Ama at paano ang pagkilala sa Kristo? Sa mabagbang pananalita at matapang na dila? Yan po ba ang pagkakakilala sa Kristo at Ama? Mga minamahal ko, mas higit na nagkakasala ang taong alam niyang masama, subalit ginagawa niya. Mabuti pa yung taong hindi niya alam ang masama, ngunit nagawa niya, at kapag nabatid niya, pinagsisihan niya, mapapatawad siya ng Ama. Subalit yung alam niyang masama ito, ngunit patuloy niyang ginagawa, patuloy ang pagkakasala at lumalalim ang kasalanan niya. Kaya mga mahal ko, kung batid ninyo ang masama sa kapwa nyo'y huwag gagawin ito, sundin nyo at tuparin nang makilala nyong lubos ang paghahari ng Ama. At kung batid ninyo nang nagkasala sa inyo, ay patawarin nyo, tupdin mo at gawin ang aral ng Kristo. Do'y makikita mo kung paano kumilos ang Kristo sa iyo. Sapagkat ang di marunong magpatawad ay hindi patatawarin. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan ang tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Tao, kung aalamin mo lamang ang katotohanan, subalit di mo isasabuhay, para ka lamang naghahanap ng hindi mo kaukulan. Subalit, kung wala kang batid at karunungan sa mabuti, at patuloy kang gumagawa ng kabutihan, Ama sa'yo'y malulugod, higit kanyang kalulugdan. Tao, huwag mong suhulan kapwa mo para lalong magkasala sa kapwa mo. Kung hindi, kung may batid kang nagkakasalang kapwa mo, siya'y pagsabihan mo at itama mo. Kapag nakinig siya sa iyo, purihin mo ang Ama. At kung hindi naman at di kanya pakinggan, pasalamatan mo pa rin siya, sapagkat hindi kanya nasubukan, ikaw na may batid sa karunungan ng kaligtasan. Subalit, kung batid mo ng masama ang kapwa mo at ipangungwento mo pa sa kapwa mo isang masamang tao ito, lalo ka lamang pinagtitibay ng kasalanan mo at di ka nakalalaya sa kadiliman ng isip mo. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, kung magaling lamang lahat ang inyong kaluluwa, di nyo namamalayan lumalakas ang katawang lupa nyo. Kung busog na busog lamang ang inyong kaluluwa, wala kayong kamalayan na bubusog din ang inyong katauhan. Kung masigla't malakas lamang ang inyong kaluluwa, wala kayong kamalayan sumisigla rin lahat ng inyong butot lamad, ugat, balat, laman. Tao, kung nababatid nyo lamang na ang Ama ay nakaluklok sa kaharian niya, subalit ang lupang ito'y tuntungan niya at walang nalilihing sa gawa ng anak niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak ka kung nakapagdulot ka ng galak sa kapwa mo. Magsisi ka kung nagdulot ka ng pait ng kalooban ng kapwa mo. Sapagkat kung anong ginawa mo, igaganti rin sa iyo. Tao, walang gumawa ng kabutihan na ginantihan ng kaparusahan. Subalit kailanman, hindi mamamatay ang katagat salitang ito. Ang may kabutihan, gantimpala'y mainam.
Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Yamang kayo'y nakadako sa dambana, niloob ng Ama sa puso'y makilala. Ang katagang layo niya, ipasok niya sa inyong mga